Kailangan ko lang tapusin ang seremonyang ito, Bea. Kapag naipasa na sa pangalan ko ang titulo ng lupa sa Batangas at nakuha ang buong ipon niya mula sa pag-a-abroad, gagawa ako ng paraan para hiwalayan siya sa lalong madaling panahon. Sa labas ng pinto ng isang mamahaling suite ng hotel, nakatayo si Marcela na tila naging isang rebultong bato. Ang kanyang magaspang na kamay na kinalyo mula sa ilang taong pag-aalaga ng mga may karamdaman sa mainit na disyerto ng Dubai ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng telang seda. Isa itong panyong maingat niyang binurdahan para sa kanyang biyenan na si Doña Rosita dahil ang sabi ng matanda ay tanging si Marcela lamang ang may sapat na pagmamahal at atensyon upang gumawa nito para sa kasal. Kasabay ng mga salitang narinig niya, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa bangko ang nagkumpirma na ang huling sentimo ng kanyang inipon sa loob ng 7 taon ay naipadala na upang bayaran ang kakulangan sa mga bulaklak sa simbahan. Isang gastusin na ikinahiya ni Carlo na aminin sa mga kaibigan nito. Inako niya ang lahat dahil inisip niyang mag-asawa na sila. Ngunit ang bawat patunay ng kanyang debosyon ay sinuklian ng isang malupit na katotohanan mula sa kabilang dako ng pinto. Sigurado ka ba na hindi siya maghihinala, babe? Masyadong mapilit ang babaeng yon. Pati pag-aayos ng kurbata mo, siya pa ang gustong gumawa. Masyadong baduy at nakakasakal. Ang boses ng babae ay malambing, ngunit puno ng lason, isang tinig na pamilyar kay Marcela. Ito si Bea Isabel, ang itinuring ni Carlo na pinakamahalagang mamumuhunan sa kanyang kumpanya. Narinig ni Marcela ang mahinang tawa ng lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Wala siyang alam, Bea. Sanay siyang sumunod. Utang na loob daw niya sa pamilya ko na tinanggap namin siya sa kabila ng pagiging hamak na OFW lang niya. Kaya huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Kailangan lang natin ang kapital niya para sa expansion ng negosyo ng daddy mo. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng pasilyo ay tila naging yelo na gumapang mula sa mga paa ni Marcela patungo sa kanyang gulugod. Walang luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakasusukang pag-ikot ng sikmura ang bumasag sa kanyang katinuan. Isang matinding kahihiyan ang sumampal sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salitang binitawan sa loob ng silid ay parang asidong ibinuhos sa kanyang kaluluwa. Naisip niya ang mga gabing tiniis niya ang gutom at pagod. Ang mga luhang itinago niya sa ilalim ng kumot sa ibang bansa. Maipadala lamang ang pera para sa matrikula at negosyo ng lalaking gumagamit sa kanya ngayon. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Isang tulay na handang tapakan, patagin, at itapon pagkatapos gamitin ng mga taong itinuring kong pamilya. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkuyom sa panyong hawak, hindi niya namalayan na ang iniiwang karayom sa loob ng tela ay bumaon na sa kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang unti-unting kumalat sa puting seda. Sinisira ang kalinisan ng kanyang inalay na pagmamahal. Wala siyang naramdamang sakit sa balat dahil ang tunay na sugat ay nasa kanyang dibdib na tila pinupunit ng walang awang mga kamay. Unti-unting dumulas ang telepono mula sa kanyang manhid na mga daliri. Sumayad ang matigas na bagay sa maselang tela ng kanyang damit pangkasal bago tuluyang lumapag sa makapal na karpet ng pasilyo. Ang bahagyang ingay na nalikha nito ay sapat na upang maging sanhi ng biglaang pagtigil ng usapan sa loob ng silid. Gumalaw ang hawakan ng pinto mula sa loob. Unti-unti itong bumubukas. Nagbabadyang ilantad ang kanyang wasak na pagkatao sa mga matang walang ibang ginawa kundi ang paglaruan ang kanyang buhay. Ang malamig na metal ng hawakan ng pinto ay dahan-dahang umikot pababa. Isang empleyado ng hotel na nagtutulak ng mataas na kariton ng mga pinagkainan ang lumabas mula sa silid. Ang malaking bulto ng kariton
at ng mismong serbidor ang nagsilbing harang sa pagitan ni Marcela at ng mga matang maaaring makakita sa kanya mula sa loob. Ginamit niya ang pagkakataong yon upang mabilis na umatras at isiksik ang sarili sa madilim na bahagi ng pasilyo kung saan hindi umaabot ang liwanag ng mga nakasabit na aranya. Sumara ang mabigat na pinto ng suite. Ikinukulong muli ang 2 taong nagplano ng kanyang pagkasira habang siya ay naiwan sa labas na tila isang pulubing ninakawan ng kaluluwa. Nakasandal ang kanyang nanghihinang likod sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol, na tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na pumipigil sa hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay kung saan nakabaon pa rin ang karayom sa kanyang daliri. Ang matingkad na pulang dugo ay patuloy na kumakalat sa puting panyong seda na inilaan niya para kay Doña Rosita. Ito ang perpektong larawan ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Isang malinis at dalisay na sakripisyo na walang awang dinungisan ng pagkamakasarili ng iba. Umahon sa kanyang alaala ang mga gabing sinubukan niyang magtanong tungkol sa kaduda-dudang presensya ni Bea sa kumpanya. Ang mga salita ni Carlo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nakabalot sa matamis na tono ngunit puno ng mapanirang lason. Marce, masyado ka namang praning at nag-iisip ng kung ano-ano. Strategic partner lang si Bea at kailangan ko siya para lumago ang kumpanya natin. Huwag mong idala rito ang insecurity mo dahil pakiramdam mo ay magkaiba tayo ng mundo. Ginagawa ko ito para sa future natin. Idinagdag pa sa kanyang isipan ang boses ng kanyang biyenan na palaging nagpapaalala sa kanyang mababang kalagayan sa buhay sa tuwing siya ay nagpapakita ng pagkapagod. Malaking utang na loob mo sa pamilya Baleser na may isang edukado at kilalang arkitektong seryoso sa iyo. Marcela, kahit galing ka lang sa pagiging caregiver sa ibang bansa, tinanggap ka namin. Kaya dapat kang maging maunawain at huwag nang maging pabigat sa mga pangarap ng anak ko kung talagang may kwenta kang babae. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan upang manipulahin ang kanyang isipan at bulagin siya sa katotohanan. Ginamit nila ang kanyang kahinaan at ang kanyang matinding pagnanais na magkaroon ng isang buong pamilya upang gawin siyang isang mangmang na tagapagbigay na walang karapatang magreklamo. Hinugot niya ang karayom mula sa kanyang balat. Ang hapdi na kanyang naramdaman ay napakaliit kumpara sa pagkabiyak ng kanyang tiwala. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang mamahaling damit pangkasal upang punasan ng dugo sa kanyang daliri. Hindi siya iiyak. Ang mga luhang dapat sana ay babagsak upang magmakaawa ay tila natuyo at naging isang malamig na yelo ng paninindigan sa kanyang dibdib. Ang matinding katahimikan ng pasilyo ay nabasag ng mga nagmamadaling hakbang na mabibigat na bumabaon sa makapal na karpet. Isang pamilyar na bulto ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito ay si Luz, ang kanyang matalik na kaibigan at siyang event manager ng mismong hotel kung saan gaganapin ang kasal. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel, bakas ang matinding pag-aalala na pinaghalong takot at galit. Ang mga mata ni Luz ay nanlalaki habang nakatingin sa kaibigang nakasuot ng trahe de boda. Sa nanginginig na kamay ni Luz ay mahigpit nitong hawak ang isang maliit na silver na USB flash drive na tila ba yon ang pinakamahalagang ebidensya sa isang seryosong krimen. Marce, thank God at nahanap kita agad dito. Kailangan mong sumama sa akin ngayon din sa audiovisual room sa baba. Ang boses ni Luz ay basag at hirap sa paghinga. Pilit na kinokontrol ang sariling emosyon upang hindi sumigaw. Nung nag-check ako ng mga files para sa wedding video ninyo mamaya, may naiwang naka-open na folder sa laptop ni Carlo na nakakonect sa main system natin. Marce, hindi ka pwedeng maglakad sa altar ngayon nang hindi mo nakikita kung anong klaseng demonyo ang pakakasalan mo. Kailangan mong makita
ang katotohanang itinatago nila sa'yo bago mo ibigay ang buong buhay mo sa kanila. Hinila ni Luz ang nanghihinang kamay ni Marcela patungo sa madilim na bahagi ng hotel kung saan tanging mga empleyado lamang ang dumadaan. Ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng makapal na karpet ay mabigat at punong-puno ng pangamba. Ang malamig na hangin mula sa mga lagusan ng bentilasyon ay humampas sa hubad na balikat ni Marcela. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Pumasok sila sa isang maliit na silid na puno ng mga makina at kumikislap na ilaw. Ang lugar kung saan kinokontrol ang lahat ng tunog at visual para sa malaking bulwagan ng hotel. Sa gitna ng malamig na kwarto ay isang malaking monitor na nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong paligid. Itinuro ni Luz ang screen gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Nakabukas doon ang isang lihim na folder mula sa laptop ni Carlo na direktang nakakonekta sa pangunahing sistema para sana sa pagpapakita ng kanilang wedding video. Ngunit ang bumulaga kay Marcela ay hindi mga larawan ng kanilang matatamis na alaala bilang magkasintahan. Ito ay mga formal na dokumento at palitan ng pribadong mensahe. Binasa ng mga mata ni Marcela ang bawat linya ng isang draft ng kontrata. Nakasaad doon ang malinaw na plano ng pagbebenta ng lupain ng kanyang mga ninuno sa Batangas. Isang proyektong eksklusibong pangangasiwaan ng kumpanya ni Bea Isabel kaagad pagkatapos ng kasal. Ang bawat salita ay tila matalim na punyal na unti-unting hinihiwa ang kanyang katinuan. Ngunit ang pinakamapait na lason na dumaloy sa kanyang mga ugat ay nang mabasa niya ang isang maikling mensahe mula sa numero ng kanyang biyenan na si Doña Rosita. Carlo, anak, tiisin mo na lang muna ang kabaduyan ng babaeng yan hanggang matapos ang ceremony. Siguraduhin mong nakapirma siya sa joint account bago kayo pumunta ng reception. Isipin mo na lang na investment ang pag-aalaga mo sa emosyon niya. Kailangan natin ng pera niya para tuluyang makapasok sa sirkulo ng mga Llorente. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos at naging nakakasakal. Tiningnan ni Marcela ang screen. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang sariling kamay. Naroon pa rin ang bahagyang bakas ng natuyong dugo mula sa pagkakatusok ng karayom kanina. Ang pinakahuling patunay ng kanyang bulag na paglilingkod. Kumuha siya ng isang malinis na tissue mula sa gilid ng mesa at dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa kanyang balat. Ang kanyang mga paggalaw ay kalmado, mabagal at walang anumang bakas ng panginginig o pagkaawa sa sarili. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nagbabadya ng pagluha at pagkasira, ay biglang naging tahimik. Isang malalim at malamig na katahimikan na maihahalin tulad sa karagatan bago dumating ang isang mapanirang bagyo. Wala na siyang nararamdamang sakit dahil ang bahagi ng kanyang puso na nagmamahal kay Carlo at patuloy na gumagalang sa pamilya Baleser ay tuluyan ng namatay sa mismong sandaling iyon. Lumingon siya kay Luz na patuloy sa pag-agos ng luha dahil sa tindi ng awa sa sinapit ng kaibigan. Ngunit hindi umiyak si Marcela. Tiningnan niya ang kaibigan nang may nakakapanindig balahib na katatagan. Luz, ilock mo ang pinto. Gusto kong ilipat mo ang lahat ng files na ito sa main sequence ng presentation mamaya. Ilagay mo ito eksakto sa part kung saan dapat ipapalabas ang love story video namin. Make sure na walang makakapigil sa pagplay nito kapag nasa stage na kami. Nanlaki ang mga mata ni Luz sa gulat, hindi makapaniwala sa nakikitang tapang sa mukha ng babaeng, palaging nagpaparaya at yumuyuko para sa kapayapaan ng lahat. Marce, are you sure? Pwede naman nating i-cancel ang kasal ngayon din. Pwede tayong dumaan sa fire exit sa likod para hindi ka na nila makita. Ipapaharap ko na lang sa security ang lalaking iyon. Huwag mo nang ituloy ang kalokohang ito. Dahan-dahang inayos ni Marcela ang laylayan ng kanyang mahabang belo. Tinitiyak na ang bawat tiklop nito ay perpekto at walang dungis na makikita ang mga tao. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon
Sa madilim na bahagi ng monitor, nakita niya ang isang babaeng handang bawiin ang kanyang dignidad mula sa mga taong walang awang umapak nito. Isang babaeng handang dumaan sa apoy upang sunugin ang mga taong nanloko sa kanya. Hindi tayo aatras, Luz. Ang dami kong pinuhunanan sa araw na ito para lang mauwi sa wala ang lahat at takasan sila ng palihim. Itutuloy natin ang kasal ayon sa plano nila. Hahayaan ko silang mag-celebrate sa harap ng maraming tao at hahayaan ko silang maranasan kung paano bumagsak mula sa pinakamataas nilang pangarap. Ang bigat ng bawat patong ng telang nakabalot sa katawan ni Marcela ay tila na doble ng muli siyang humakbang papasok sa silid-ayusan ng mga babae. Wala nang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na determinasyon ang nagpatigas sa kanyang mga kalamnan. Dumiretso siya sa tapat ng malaking salamin at pinagmasdan ang sarili. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng mga pampaganda upang itago ang anumang bahid ng kapaguran, ngunit walang kahit anong kolorete ang makapagtatakip sa sugat na sariwang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Mabilis at tahimik na gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng screen upang magpadala ng isang apurahang mensahe sa kanyang pinsan na si Attorney Isandro Vergara. Sinabi niya ang eksaktong lokasyon at ang matinding pangangailangan na dumating ito bago matapos ang seremonya upang maging formal na saksi sa mga mangyayari. Ang tahimik niyang paghihintay ay nahati ng dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Rosita, ang babaeng malapit na niyang tawaging ina. Ang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay mabilis na kumalat sa paligid. Isang halimuyak na ginagamit nito upang itago ang nabubulok na intensyon sa ilalim ng kanyang pagiging disente. Lumapit ang biyenan at humawak sa magkabilang balikat ni Marcela nang may mapagpanggap na pag-iingat. Ang ganda-ganda mo ngayon, Marcela. Sana lang ay lagi mong tatandaan ang mga itinuro ko sa iyo tungkol sa pagiging isang mabuting asawa. Malaking pangalan ang dadalhin mo simula ngayon. Huwag mong ipapahiya ang pamilya Baleser. Maging mapagpasensya ka kay Carlo at suportahan mo ang lahat ng desisyon niya sa negosyo dahil utang na loob mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Gumamit si Marcela ng buong lakas upang pigilan ang pag-ikot ng kanyang sikmura dahil sa pandidiri. Ginamit niya ang parehong pasensya na pinanday ng mga taon ng pagtitiis habang nag-aalaga ng mga matatanda sa disyerto ng Dubai. Tahimik siyang tumango at nagbigay ng isang tipid, ngunit magalang na ngiti. Ang pagsang-ayong iyon ay sapat na upang bigyan ng kasiyahan ang matanda. Inabot ni Doña Rosita ang kumikinang na korona sa ulo ng kanyang manugang at inayos ang pagkakapatong nito. Sa loob ng malinaw na salamin, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakikita ng matanda ang isang masunuring babae na handang magpaalipin para sa pagmamahal. Ngunit kung titingnan ng mas malalim ang refleksyon, ang mga mata ni Marcela ay hindi na pag-aari ng isang biktima. Ang kanyang titig sa babaeng nasa kanyang likuran ay malamig, matalim, at walang kahit anong bahid ng awa. Isang tingin na maihahalin tulad sa isang hukom na pinagmamasdan ang isang sentensyadong kriminal bago ibaba ang huling hatol, bago pa man makapagsalita muli ang matanda upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangaral. Muling gumalaw ang siradura ng pinto at iniluwan nito ang anyo ng lalaking naging dahilan ng lahat ng panlilinlang. Pumasok si Carlo na suot ang kanyang napakagandang kasuotan, maaliwalas ang mukha at tila walang anumang kasalanang itinatago sa dilim. Lumapit siya kay Marcela at nag-iwan ng isang mainit na halik sa noo nito. Ang pagdampi ng kanyang labi sa balat ni Marcela ay nag-iwan ng isang nakapapasong pakiramdam na gusto nitong kuskusin at burahin ng tuluyan. Bumaba ang paningin ni Marcela sa mga kamay ni Carlo. Mayroon itong hawak na isang malaking palumpon ng mga pinakamahal at pambihirang bulaklak.
Isang regalo na inabot ng lalaki nang may matamis na ngiti. Tinanggap iyon ni Marcela, ngunit ang bigat ng mga bulaklak ay sinabayan ng matinding pait sa kanyang dibdib dahil alam na alam niya na ang pambayad sa halimuyak na hawak niya ngayon ay nanggaling sa mismong pawis at dugong inutang niya mula sa kanyang sariling buhay. Ang malalaking pintuan na gawa sa inukit na kahoy ay dahan-dahang hinila pabukas ng mga kawani ng hotel. Isang nakakapasong liwanag mula sa mga aranya ang sumalubong kay Marcela, kasabay ng formal na himig ng mga instrumentong di kwerdas na pumuno sa bawat sulok ng malawak na bulwagan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal at pulang karpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang baga. Ang musika na dapat sana ay nagdadala ng kaligayahan sa isang babaeng ikakasal ay parang isang martilyo na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang manhid na puso. Habang siya ay naglalakad patungo sa dambana, dumaan sa kanyang paningin ang napakaraming mukha ng mga panauhin. Karamihan sa mga ito ay mga negosyante at matataas na tao sa lipunan na hindi naman niya kilala. Mga taong inimbitahan lamang upang saksihan ang huwad na tagumpay ng pamilya Ballester at para ipakita ang kanilang kakayahang gumastos. Sa unahang hanay ng mga upuan, eksklusibo para sa mga pinakamahalagang bisita, nakaupo si Bea Isabel. Ang labi ng babae ay nakaporma sa isang palihim ng ngiti na puno ng pang-iinsulto at paghamon. Tila ipinagmamalaki ang nalalapit nitong tagumpay sa pagkamkam ng lahat ng pinaghirapan ni Marcela. Tinitigan ni Marcela ang babaeng iyon at hindi siya umiwas ng tingin. Sa ilalim ng magandang belo ng nobya, walang luha na bumagsak. Sa halip, binilang niya ng tahimik ang bawat taon ng kanyang kabataan na inubos niya sa pagtatrabaho sa disyerto, ang bawat patak ng pawis na naging tulay upang marating ng mga taong ito ang kanilang marangyang kinalalagyan ngayon. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matibay na pader ng pagtitimpi upang makasurvive sa laro na mismong sila ang nagsimula. Sa dulo ng mahabang pasilyo ay nakatayo si Carlo. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mukha ay maaliwalas na parang isang tunay na prinsipe na naghihintay sa kanyang pangako ng walang hanggan. Nang marating ni Marcela ang huling hakbang, inabot ni Carlo ang kanyang kamay. Sa paglapat ng kanilang mga palad, isang nakapanghihilakbot na katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Marcela. Ang kanyang sariling balat ay magaspang, puno ng mga kalyo at bakas ng mga sugat na iniwan ng paglalaba, paglilinis at pag-aalaga ng mga may sakit sa malayong bansa. Sa kabilang banda, ang kamay ni Carlo ay malambot, makinis at perpektong inalagaan dahil hindi ito kailanman nakaranas ng tunay na paghihirap. Ang malaking pagkakaiba ng kanilang mga kamay ay ang perpektong larawan ng pang-aabuso sa kanilang relasyon. Ang isa ay nagpakapagod hanggang sa masira ang sariling katawan, habang ang isa ay walang ginawa kundi ang kumuha, sumipsip ng lakas at makinabang sa pawis ng iba. Nagsimula ang formal na seremonya. Ang boses ng pari ay kalmado at sagrado habang binibigkas ang mga salita tungkol sa pag-ibig, tiwala at katapatan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng nagkakasal ay tila isang mabigat na kadena na nagbabantang igapos si Marcela sa isang buhay na puno ng kasinungalingan at pagiging alipin. Wala siyang narinig kundi ang sariling paghinga na pinipigil niya sa kanyang dibdib habang tahimik na inuorasan ng bawat segundo. Hanggang sa dumating ang pinakamahalagang bahagi ng banal na sakramento. Ang mga mata ng buong kongregasyon ay nakatutok sa kanya. Tahimik at walang sinuman ang gumagalaw sa buong bulwagan. Tumingin ang pari sa kanyang mga mata, naghihintay sa isang sagot na magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang katanungan tungkol sa kanyang malayang pagtanggap kay Carlo bilang kanyang legal at kaisa-isang asawa hanggang sa kamatayan ay lumbitin sa malamig na hangin ng kapilya. Opo, tinatanggap ko. Ang tinig ni Marcela ay malinaw, tahimik
at walang bakas ng pag-aalinlangan habang binibigkas ang mga salitang inaasahan ng lahat. Kasabay ng kanyang sagot ay isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang pilit na kurba sa kanyang mga labi na sapat na upang paniwalain ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga panauhin ay sabay-sabay na nagpakawala ng hangin mula sa kanilang mga dibdib bilang tanda ng kaluwagan at kagalakan na tila isang malaking tagumpay ang naisakatuparan para sa pamilya Baleser. Natapos ang formal na seremonya ng walang anumang sagabal at ang huwad na kasunduan ay selyado na ng isang malamig na gintong singsing sa kanyang daliri. Mula sa kapilya, ang pagdiriwang ay lumipat sa isang napakalawak at marangyang bulwagan ng hotel para sa piging. Ang paligid ay nababalot ng liwanag mula sa mga naglalakihang aranya na gawa sa kristal. Ang pagdikit ng mga basong may laman na mamahaling alak ay tila naging musika ng mga mapagpanggap na nilalang na nagkakatipon upang ipagmalaki ang kani-kanilang yaman at kapangyarihan. Nakaupo si Marcela sa gitna ng hapag, pinagmamasdan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang hangin ay amoy ng mga pinong pagkain at matatapang na pabango, ngunit para kay Marcela, ang buong bulwagan ay umaalingasaw sa amoy ng kasakiman. Habang abala si Carlo sa pakikipag-usap sa mga kilalang negosyante sa kabilang banda ng silid, isang pamilyar na bulto ang lumapit sa pwesto ni Marcela. Si Bea Isabel ay naglalakad na tila pag-aari niya ang buong lugar, suot ang isang hapit na damit na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Huminto ito sa harapan ng nobya, may hawak na isang kopita ng pulang alak at gumuhit ang isang mapang-asar na ngiti sa mga labi nito. Congratulations, Marcela. I am so happy for Carlo. Finally, may mag-aalaga na sa kanya sa bahay. You know, you are so lucky. Hindi lahat ng galing sa hirap at nagpupunas ng dumi sa ibang bansa nakakapasok sa ganitong klaseng pamilya. I hope you know your place. Ang mga salitang binitawan ni Bea ay matamis pakinggan kung hindi mo uunawain ang kahulugan. Ngunit ito ay punong-puno ng patalim na naglalayong iparamdam kay Marcela kung gaano siya kaliit. Ngunit sa halip na yumuko o magpakita ng galit, itinaas ni Marcela ang kanyang paningin. Tinitigan niya si Bea ng may matinding kapayapaan na nakakapanindig balahib. Salamat, Bea. Oo nga minsan ang swerte ay kusang lumalapit sa mga taong marunong magtrabaho ng marangal. Hindi tulad ng iba na sanay lang kumuha ng pinaghirapan ng ibang tao dahil wala silang sariling kakayahan kundi ang mang-agaw. Nawala ang ngiti sa mukha ni Bea. Ang kanyang mga panga ay tumigas sa tindi ng inis dahil hindi niya inaasahan na sasagot ang babaeng kilala sa pagiging sunod-sunuran. Sa isang mabilis at sinadyang galaw, inikiling ni Bea ang kanyang kamay. Ang mapulang likido mula sa kanyang kopita ay tumapon ng direkta sa kandungan ni Marcela. Gumuhit ang madilim na kulay ng alak sa puting-puting tela ng mamahaling damit pangkasal na parang isang sariwang sugat na pilit idinikit sa isang malinis na budhi. Oh my gosh! I am so sorry! Ang tanga ko naman. Masisira patuloy ang cheap na dress mo. Let me help you wipe that off. Umaktong nag-aalala si Bea at akmang kukuha ng pamunas, ngunit mabilis na hinawakan ni Marcela ang pulso ng babae upang pigilan ito. Ang hawak ni Marcela ay mahigpit, nagdadala ng babala na hindi na siya ang dating biktima. Tinitigan niya ng malalim si Bea, hindi ininda ang malamig at malagkit na alak na tumagos sa kanyang balat. Wag na, Bea. Ang mansa ng red wine, madaling labhan at tanggalin sa tela. Pero ang dumi ng pagkatao, kahit anong mamahaling pabango pa ang ispray mo, mangangamoy at mangangamoy pa rin. Huwag mo nang madumihan pa ang mga kamay mo. Namula ang buong mukha ni Bea sa tindi ng kahihiyan at pagkabigla. Nakaawang ang mga labi nitong hindi makahanap ng isasagot. Napansin ni Carlo ang komosyon at mabilis na naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang mukha ay may halong pag-aalala para sa kanyang sikretong kasintahan at pagkainis
sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit upang ipagtanggol si Bea at sisihin si Marcela, ang malakas na boses ng tagapagdaloy ng palatuntunan ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for, let us welcome our beautiful bride and handsome groom to the center stage. Hinihiling ko ang atensyon ng lahat para sa isang napaka-espesyal na sorpresang inihanda ng ating nobya. Isang video na magpapakita ng kanilang napakagandang kwento ng pag-ibig. Ang matitingkad na ilaw mula sa mga kristal na aranya ay sabay-sabay na naglaho. Inilulubog ang buong bulwagan sa isang pansamantalang kadiliman na nagdala ng pag-asam sa mga panauhin. Ang katahimikan ng paghihintay ay binasag ng nakasisilaw na liwanag mula sa higanting monitor na nakapwesto sa gitna ng entablado. Sa unang sandali, isang malaki at masayang larawan nilang dalawa ni Carlo ang bumungad sa lahat, nakangiti habang magkahawak kamay sa isang sikat na parke. Ang mga bisita ay naghanda na sana upang magbigay ng masigabong palakpak, ngunit ang romantikong imahe sa tabing ay mabilis na napalitan ng mga dokumentong nagpaggimbal sa bawat matang nakatingin. Imbes na mga larawan ng matatamis na alaala, ang bumulaga sa buong alta sosyedad ay ang mga formal na kopya ng bank transfer. Malalaking halaga ng salapi na may pangalan ni Marcela bilang nagpadala, direktang pumapasok sa personal na account ni Carlo at sa negosyo nito sa loob ng 7 taon. Kasunod nito ay ang pahina ng isang legal na kontrata, ang kasunduan sa pagbebenta ng lupain sa Batangas na pag-aari ng pamilya ni Marcela, kung saan nakapirma bilang mga pangunahing benepisyaryo sina Carlo at Bea Isabel. Hindi pa natatapos ang pagkabigla ng mga dumalo nang umalingawngaw sa buong bulwagan ang isang malinaw na pag-uusap na nirecord mula sa telepono. Ang tinig ni Carlo ay bumalot sa hangin, hindi ang malambing na boses ng isang nobyo, kundi ang mayabang na tono ng isang manloloko na walang awang nilalait ang babaeng nagahon sa kanya sa hirap. Ang mga salitang naglalarawan kay Marcela bilang isang mangmang na tulay tungo sa yaman. At ang pagmamalaki nito sa kanyang lihim na relasyon kay Bea ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa dibdib ng bawat taong may natitirang konsensya sa silid. Ang hangin sa loob ng malawak na bulwagan ay biglang nawalan ng init. Ang buong lugar ay nahulog sa isang nakapanghihilakbot na katahimikan na maihahalin tulad sa isang sementeryo sa gitna ng gabi. Walang sino mang kumilos o nagtangkang magsalita. Ang bawat kilalang negosyante at maimpluwensyang pamilya ay nakapako ang paningin sa itaas, nagiging mga tahimik na saksi sa pagkawasak ng isang ilusyon. Ngunit ang pinakamasakit na sampal ay inilaan para sa pagtatapos ng presentasyon. Ang huling imaheng lumabas sa malaking monitor ay ang mismong mensahe mula sa numero ni Doña Rosita. Ang bawat letrang nag-uutos kay Carlo na tiisin ang kabaduyan ng kanyang manugang kapalit ng pera nito ay mababasa ng malinaw ng lahat ng mga matapobreng kaibigan ng matanda. Ang kulay sa mukha ni Doña Rosita ay mabilis na naglaho na tila hinigop ng lupa. Ang kanyang mapagmalaking tindig ay gumuho at ang mamahaling baso ng alak na hawak niya ay marahas na nanginig, kasabay ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga labi ay umwang, ngunit walang anumang tinig na lumabas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang babaeng ginamit ang salitang utang na loob. Upang alipinin ng iba, ay tinititigan ngayon ng buong lipunan ng may pandidiri at matinding pang-aalipusta. Ang kanyang inaasam na pag-akyat sa mataas na antas ng lipunan ay naging isang napakalalim na bangin ng kahihiyan. Ang mukha ni Carlo ay pumula sa tindi ng galit at matinding gulat dahil sa mabilis na pagguho ng kanyang maingat na inayos na mundo. Wala sa sariling iniwan niya ang tabi ni Marcela at mabilis na humakbang patungo sa gilid ng entablado upang hablutin ang mikropono mula sa kamay ng naguguluhang tagapagdaloy. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik, puno ng desperasyon na iligtas ang natitira niyang dignidad. Patayin niyo ang screen na yan ngayon din. Nahack ang system ng hotel. Mga gawa-gawang kwento lang yan para sirain ang kumpanya ko. Humarap si Carlos sa mga bisita, pilit na gumagawa ng isang mapangumbinsing ekspresyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy sa panginginig. Itinuro niya si Marcela na nananatiling nakatayo ng tuwid at kalmado sa gitna ng entablado. Huwag kayong maniwala sa mga nakikita ninyo. Matagal nang may matinding depression ang babaeng ito. Nababaliw na siya at gumagawa ng sarili niyang ilusyon. Security, kunin niyo siya at ilabas niyo siya dito bago pa siya makapanakit ng ibang tao. Hindi gumalaw si Marcela mula sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng entablado, habang ang mga tauhan ng seguridad ay nag-aalinlangan kung lalapit ba sila dahil sa tindi ng tensyon sa paligid. Dahan-dahang itinaas ni Marcela ang isa pang mikroponong itinago niya sa ilalim ng telang nakapatong sa podium. Ang tunog ng kanyang paghinga na dumadaan sa mga speaker ay naging sapat na babala upang tumigil ang lahat sa pagkilos. Ang boses niya ay hindi nanginginig, hindi sumisigaw, kundi may bigat ng 7 taong pangungulila at pagpapakasakit na tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa sinumang humarang. Huwag kang lumapit, Carlo. Let me finish what I started. Huwag mong sabihing baliw ako, dahil alam nating dalawa na ang bawat sentimong ginastos sa kasal na ito, ang bawat hininga ng kumpanya mo, at ang bawat piraso ng alahas na suot ng nanay mo ay galing sa paghihirap ko. Habang nagpapakasarap kayo rito sa Manila, nilalabhan ko ang mga dumi at sinusuka ng mga matatanda sa Dubai. Tiniis ko ang init. Tiniis ko ang gutom. Tiniis ko ang panglalait ng ibang lahi. Dahil ang sabi mo, para sa atin ito. Ang mga salita ni Marcela ay tila mga latigo na humahampas sa mukha ni Carlo. Ang bawat panauhin ay nakikinig ng mabuti. Ang ilan ay napapahawak sa kanilang dibdib dahil sa tindi ng awa, habang ang iba naman ay naniningkit ang mga mata sa tindi ng galit para sa lalaking nasa entablado. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Isang katahimikang punong-puno ng paghatol. Inilipat ni Marcela ang kanyang paningin sa mga upuan, sa unahan kung saan ang pamilya Llorente ay nakaupo. Nakita niya ang matinding pagkapahiya sa mukha ng ama ni Bea Isabel, isang kilalang tao sa mundo ng real estate. Ang galit nito ay tila isang apoy na unti-unting sumisiklab sa kanyang mga mata habang tinititigan ang sariling anak na siyang dahilan ng napakalaking iskandalo. At ikaw, Doña Rosita, sinasabi mong utang na loob ko sa inyo ang buhay na meron ako? Ang totoo, utang niyo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo ninyo. Ginamit niyo ang salita ng Diyos at ang konsepto ng pamilya para alipinin ako. But today, the debt is settled. Hindi na ako ang Marcela na pwedeng takutin ng mga salita ninyo. Mula sa malaking pintuan ng bulwagan, isang matangkad na lalaki na suot ang itim na Amerikana ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad. Ang sapatos niya ay naglalabas ng tunog na tila nagmamarka ng katapusan ng laban sa bawat pagdampi sa sahig. Ito ay si Attorney Isandro Vergara. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento at mga utos mula sa hukuman. Tumigil si Isandro sa tabi ni Marcela, nagsisilbing isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya. Humarap ang abogado kay Carlo at sa mga bisita ng may malamig na ekspresyon. I am Attorney Isandro Vergara, Legal Counsel of Mrs. Marcela Ballester. Nais kong ipaalam sa lahat na kasabay ng mga ebidensyang nakita ninyo sa screen, formal na kaming naghain ng mga kasong civil at criminal laban kay Mr. Carlos Miguel Ballester para sa estafa, grave misconduct at violation of rights. Mayroon din kaming hawak na temporary restraining order upang pigilan ang anumang transaksyon sa mga ari-arian na nanggaling sa pondo ng aking kliyente.
Ang tindi ng sitwasyon ay umabot sa puntong hindi na nakayanan ng ama ni Bea Isabel ang kahihiyan. Tumayo ang matandang Llorente. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na natapon kanina. Sa isang mabilis na paggalaw, lumapit siya sa sariling anak at ang kanyang palad ay mabilis na humampas sa pisngi ni Bea. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkalingos ng ulo ng dalaga na nag-iwan ng isang matingkad na marka sa kanyang maputing balat. Walang boses na lumabas sa bibig ni Bea, tanging ang kanyang mga kamay lamang ang rumesponde upang hawakan ang nasaktang bahagi ng kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hinarap ni Don Llorente si Carlo nang may pandidiri. Consider all our business contracts terminated, Carlo. Wala akong pakialam kung bumagsak ka sa kangkungan. At ikaw, Bea, get out. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin hanggang hindi ko nasasabing tapos na ang galit ko. Ang ama ni Bea ay naglakad palabas nang hindi lumilingon. Iniiwan ang kanyang anak na nanginginig sa gitna ng maraming tao. Si Doña Rosita ay unti-unti ring nawala ng lakas. Napaupo ito sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha upang itago ang kahihiyan. Tumingin si Marcela kay Carlo na ngayon ay tila isang basang sisiw na wala ang lahat ng kanyang kayabangan at kapangyarihan. Wala nang naramdamang kahit anong emosyon si Marcela para sa kanya. Wala nang galit, wala nang pag-ibig. Tanging isang malalim na pagod na sa wakas ay makakapagpahinga na. Binitawan ni Marcela ang mikropono sa ibabaw ng podium. Tinalikuran niya ang lahat ng tao sa bulwagan at nagsimulang maglakad patungo sa exit kasama si Isandro at Luz. Ngunit sa kanyang huling hakbang, bago lumabas, huminto siya at lumingon ng bahagya. Ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na tila hangin na nagdadala ng huling paalam. Carlo, ang akala niyo ay kinuha niyo ang lahat sa akin. Pero ang totoo, pinalaya niyo lang ako. Lumipas ang ilang araw matapos ang unos na yumanig sa pundasyon ng pamilya Balacer. Ang balita tungkol sa naudlot na kasal at ang pagbubunyag ng malawakang panloloko ni Carlo ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng Makati at maging sa mga probinsya. Ang mga pahayagan at social media ay punong-puno ng mga usap-usapan tungkol sa pagbagsak ng isang tinitingalang arkitekto. Ang kumpanya ni Carlo, na dati ay simbolo ng kanyang ambisyon, ay unti-unti nang nilalangaw. Ang mga kliyente ay isa-isang bumitiw at ang mga proyekto ay tuluyan ng ipinatigil dahil sa takot na madamay sa napakabigat na iskandalo. Si Bea Isabel naman ay balitang ipinadala na ng kanyang ama sa ibang bansa upang magtago malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunang dati niyang pinaghaharian. Sa loob ng kanyang tahimik na apartment, pinagmamasdan ni Marcela ang paglubog ng araw mula sa bintana. Ang hangin ay may dalang kakaibang kapayapaan, isang katahimikang matagal niyang hindi naramdaman. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantalang nahati nang marinig niya ang marahas na paghampas ng palad sa matigas na kahoy ng kanyang pintuan. Ang bawat pagtama ng kamay sa pinto ay may dalang desperasyon at galit, isang ingay na tila nanggagaling sa isang taong malapit ng malunod. Marcela, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Marcela, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Doña Rosita ay basag at puno ng panginginig, malayo sa dating matapang at mapagmataas na tono ng isang donya. Tumayo si Marcela, ngunit hindi siya lumapit sa pinto. Sa halip, pinindot niya ang intercom upang marinig ang boses ng matanda nang hindi na kailangang makita ang mukha nito. Marcela, please, maawa ka naman sa amin. Carlo is losing everything. Ang kumpanya, ang mga gamit namin, pati ang dangal ng pamilya Balacer, nawala na dahil sa ginawa mo. Isipin mo naman ang pinagsamahan ninyo. Family pa rin tayo, di ba? Utang na loob. Bawiin mo ang mga kaso. Hindi namin deserve ang ganitong kahihiyan. Nakinig si Marcela sa bawat pagsusumamo ng matanda.
Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Doña Rosita na tumatago sa siwang ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng karangyaan. Amoy na ito ng pagkabulok ng isang karakter na nabuhay sa panlilinlang. Nanatiling tahimik si Marcela, hinahayaan ang bawat salita ng matanda na maglaho sa hangin. Utang na loob? Doña Rosita, matagal ko nang binayaran ang bawat sentimo ng utang na loob na sinasabi ninyo. 7 taon akong naging alipin ng mga pangarap ninyo. I sacrificed my youth, my health, and my dignity para lang mapatunayan na worthy ako sa pamilya nyo. Pero ano ang nakuha ko? Ginawa nyo lang akong puhunan para sa kasakiman nyo. Ang boses ni Marcela ay malamig at puno ng paninindigan. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang bawat salita. Umalis na kayo. Huwag na nyo na akong abalahin pa dahil bawat minutong nandyan kayo, mas lalo nyo lang ipinapakita kung gaano kayo kawalang hiya. My lawyer will handle everything. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sa kabilang panig ng pinto, narinig ni Marcela ang pagbagsak ng katawan ng matanda sa sahig, ang tunog ng pagkiskis ng tela sa pader, habang unti-unting nawawala ng lakas si Doña Rosita. Ang dating reyna ng pamilya Balyacer ay humahagulgol na ngayon sa harap ng pintuan ng taong dati niyang minaliit. Ngunit walang kahit anong kurot ng awa ang naramdaman ni Marcela. Ang bawat luhang ibinubuhos ng matanda ay tila mga patak ng ulan sa tuyong lupa na hindi na kailanman muling magbubunga ng kahit anong emosyon. Tinawagan ni Marcela ang security ng gusali upang paalisin ang matanda. Pinanood niya sa monitor kung paano inakay ng mga gwardya si Doña Rosita palabas, rurok ng kahihiyan para sa isang babaeng buong buhay na nagpanggap na banal at marangal. Nang muling bumalik ang katahimikan sa kanyang silid, ang tanging tunog na natitira ay ang mahinang pag-ugong ng kanyang telepono sa ibabaw ng matigas na mesa ng marmol. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang mahabang mensahe mula kay Carlo. Hindi na ito ang matatamis na salitang dati ay nagpapakilig sa kanya. Ito ay isang madilim at desperadong pahayag. Isang banta na nagmumula sa isang taong tila nawawalan na ng pag-asa. Marce, kung hindi mo ako mapapatawad, pakiramdam ko wala ng direksyon ng buhay ko. I'm at the edge, Marce. Kapag may nangyari sa akin ngayong gabi, dala-dala mo habang buhay ang bigat ng konsensyang iniwan ko. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng emosyon, tila sinusubukang ilipat ang responsibilidad ng kanyang kapalaran sa balikat ng babaeng minsan niyang minahal. Ang huling mensahe ni Carlos sa screen ng telepono ay tila isang desperadong kumpas ng kamay ng isang taong tuluyan nang nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Pinagmasdan ni Marcela ang mga letrang nagbabanta ng wakas, ngunit sa halip na ang dating takot at mabilis na pagtibok ng puso, isang malalim at malamig na paghinga lamang ang pinakawalan niya. Hindi siya tumakbo patungo sa sasakyan. Hindi siya tumawag ng umiiyak upang magmakaawa na huwag itong gawin. Sa halip, sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na hindi na kinakitaan ng kahit anong panginginig, ipinasa niya ang mensaheng iyon sa mga awtoridad at sa mga kawani ng emergency rescue. Hindi na ako ang iyong tagapagligtas, Carlo. Tapos na ang panahong ang buhay ko ay umiikot sa pagsagip sa iyo mula sa mga gulo na ikaw rin naman ang gumagawa. Makalipas ang ilang araw, ang huling pagkakataon na muling nagtagpo ang kanilang mga landas ay naganap sa loob ng isang silid na puno ng mga dokumento at malamig na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Attorney Isandro. Ang bawat paglapat ng mga pahina ng legal na kasunduan ay tila nagmamarka ng huling yugto ng isang mahabang bangungot. Nakaupo si Carlos sa tapat ni Marcela, ngunit ang lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan at bango ng tagumpay ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa bahagyang panginginig habang hawak ang isang panulat na gawa sa pilak. Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ni Isandro,
Isa-isang nilagdaan ni Carlo ang mga papeles na nagbabalik sa pangalan ni Marcela, ang titulo ng lupain sa Batangas. Kasunod nito ang isang legal na pangako ng pagbabayad sa lahat ng halagang kinuha nito mula sa mga ipon ni Marcela sa Dubai, isang utang na habambuhay na magpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang hiyaan. Marce, can we just talk for a minute? Just 1 minute, please. I know I messed up big time, pero hindi mo ba pwedeng isipin na lahat ng ito ay dahil lang sa pressure? I was just trying to build a future for us. Please, huwag mo namang gawing ganito kabigat ang lahat. Ang boses ni Carlo ay tila isang pabulong na pagsusumamo. Isang huling pagtatangka na gamitin ang damdamin ni Marcela upang makatakas sa pananagutan. Tumingin si Marcela sa lalaki at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang kahit anong bahid ng pag-ibig o galit. Ang nakikita na lamang niya ay isang estranghero na walang anumang puwang sa kanyang bagong mundo. Ang pressure na sinasabi mo, Carlo, ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para pagnakawan mo ang taong nagbigay sa iyo ng lahat. Ang kinabukasan na sinasabi mo ay para lang sa iyo at kay Bea, hindi para sa akin. Huwag mo nang gamitin ang salitang atin dahil matagal na itong namatay sa labas ng suite sa hotel na yon. Tumayo si Marcela at dahan-dahang kinuha ang mga dokumentong selyado na ng batas. Ang bigat ng papel sa kanyang kamay ay naging simbolo ng kanyang muling pagkakaangkin sa kanyang sariling dangal. Inayos niya ang kanyang sarili at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Tangkang hahabol sana si Carlo at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Marcela gaya ng dati niyang ginagawa upang amuhin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ng lalaki sa kanyang balat, isang mabilis na pag-atras ang ginawa ni Marcela. Ang agwat sa pagitan nila ay naging isang napakalalim na bangin na hindi na kailanman muling matatawiran ng kahit anong pangako o paghingi ng tawad. Ang bawat hakbang ni Marcela papalayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasan na 7 taon niyang dinala ng walang reklamo. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng isang malamig na simoy ng hangin at ang bahagyang pagpatak ng ulan mula sa langit na tila binabasbasan ang kanyang muling paglaya. Naroon si Isandro, naghihintay sa tabi ng sasakyan na may dalang payong upang protektahan siya. Sa ilalim ng malawak at itim na telang panangga sa ulan, tumingin si Marcela sa kalsada kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula nang sumiklab sa gitna ng dilim. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa semento, naramdaman ni Marcela ang unti-unting paghugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraan. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang kaba, tanging isang malalim at payapang katahimikan na nagsasabing sa wakas, siya ay muling buo. Hindi na siya ang babaeng nagpapautang ng kanyang buhay para sa pag-ibig ng iba, siya na ang babaeng may-ari ng kanyang sariling kinabukasan. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng makinis na mesa ni Marcela. Nagdadala ng init na hindi nakapapaso, kundi nagbibigay ng pag-asa. Sa loob ng kanyang maliit, ngunit maaliwalas na opisina, ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa banayad na halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakalagay sa isang florera sa gilid ng bintana. Ang puting kulay ng mga talulot ay tila sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong simula, malayo sa madilim at mapanlinlang na mundo na dati niyang kinabibilangan. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang batang babae, may hawak na passport at mga dokumento para sa pag-a-abroad. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kaba at pangarap. Isang hitsura na pamilyar kay Marcela. Dahan-dahang hinawakan ni Marcela ang kamay ng dalaga. Ang kanyang mga kalyo ay naging tanda na ngayon ng karunungan at hindi na ng paghihirap. Tandaan mo, Hija, ang perang kikitain mo sa ibang bansa ay bunga ng pawis at pangungulila mo. Huwag mong hahayaan na kahit sino, kahit ang pamilya mo o ang lalaking pinapangakuan ka ng kasal, ang humawak ng dignidad at kinabukasan mo.
You have to save for yourself first dahil sa huli, ang sarili mo lang ang tanging sandigan mo. Ang dalaga ay tumango ng may pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay nagningning dahil sa mga salitang nagbigay sa kanya ng lakas na protektahan ang sarili. Nang lumabas ang kliyente, pumasok naman si Luz na may dalang 2 tasa ng kape at isang masayang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Marce, nabalitaan mo ba? Iyong dating bahay ng mga balyeser? Tuluyan na talagang na-foreclose ng bangko, sabi ng mga dating kapitbahay nila. Lumipat na raw si Doña Rosita sa isang maliit na paupahan sa labas ng syudad. At si Carlo, balitang naghahanap ng trabaho sa maliliit na kumpanya pero walang gustong tumanggap dahil sa record niya. It's a total downfall for them. Isang matipid na ngiti lamang ang isinagot ni Marcela habang hinihigop ang kanyang kape. Ang balita tungkol sa paghihirap ng mga taong nanakit sa kanya ay hindi na nagdadala ng kahit anong saya o pait. Ang karma ay gumawa na ng sarili nitong paraan upang itama ang timbangan ng katarungan. At para kay Marcela, sapat na ang malaman na hindi na niya kailanman muling kailangang lumingon sa nakaraan. Naramdaman niya ang banayad na paghampas ng hangin mula sa bintana. Nilalaro ang ilang hibla ng kanyang buhok. Wala na ang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Wala na ang kaba sa bawat pagring ng kanyang telepono. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay payapa na. Tulad ng isang dagat na natapos na sa pakikipaglaban sa malalaking alon. Maya-maya pa ay tumigil ang isang sasakyan sa tapat ng kanyang opisina. Bumaba si Attorney Isandro, dala ang ilang mga legal na ulat tungkol sa tagumpay ng kanyang foundation para sa mga OFW. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakita ni Marcela ang isang kinabukasan na hindi na nakasandig sa mga pangako ng ibang tao, kundi sa sarili niyang mga paa. Tumayo si Marcela at inayos ang kanyang damit na puti, isang simpleng kasuotan na mas mahalaga pa sa anumang trahe de boda na naging saksi sa kanyang kahihiyan. Lumabas siya ng opisina at hinarap ang malawak na mundo ng may nakataas na noo. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may dalang paninindigan at kalayaan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagtitiis, kundi isang obra maestra ng pagbanyuhay at pagmamahal sa sariling pagkatao.